Nakaimbento po, mga kaistorya, ang Amerika ng isang klase po ng armas na kaya pong pulbusin ang mga warships po ng China. Sinadya po nilang i-develop ang armas na ito. At ang totoo po, ito ay nakaarma na, nakakabit na, nakakarga na po sa kanila pong advanced fighter jets po ngayon. At ang sabi din sa isang online news article na akin pong na-research, mga kaistorya, itong killer daw po ng JF-17 ng China, isa po yung multi-role fighter jets, yung JF-17, na jointly developed by China and Pakistan. Yun daw pong killer sa multi-role fighter jets na yan ay pinalipad po ng Pilipinas. Ba ang fighter jets pala po natin, mga kaistorya, ay hindi po basta-basta. So yun ang mga balita na i-discuss natin sa inyo. Pagkatapos puntahan din natin yung mga balita na kasalukuyang nangyayari dito sa Pilipinas. Ibaba ko muna si Amber. Kanina pa ako nito kinukulit Baba ka muna, baby, ha. O, mamaya na si daddy, ha. Mamaya na. May i-discuss muna ako. Kanina pa niya ako kinukulit Inaanim pa ako. Ano po? Paki-share po at paki-like, mga kaistorya. Ito na po. Tanggalin ko to and then mag-share na po ako ng referensya. Ito yan mga kaistorya. Legit naman ito na balita po. Matindi pala ang armas na ito, mga kaistorya. Talagang high-tech ang Amerika. Hindi po talaga hindi kayang tapatan po ng China ang mga nade-develop na armas po ng Amerika. Talagang at saka na-research ko din na sa buong mundo, ang Amerika pala ang pinakamalaki ang ginagastos sa militar. Niwala po sa kalingkingan yung gastos ng China Tingnan po ninyo ito. US Navy po ito pangkaragatang puwersa. Shows F-35C carrying LRASM. Long range missile po yan, mga kaistorya. At kaya daw po nitong mapenetrate, mga kaistorya, ang air defense ng kalaban. Pag sinabi mong air defense, unang-una na nandyan yung radar nila, radar sa Ingles. Kayang mapenetrate yun. At pangalawa, meron ding anti-missile system. Missile din po yun na pang-intercept. Kaya din pong malusutan yun, ito pong missile na ito Ganon ito ka-high-tech, mga kaistorya. The US Navy has commenced flight tests that will see the Lockheed Martin F-35C cleared for the Lockheed AGM-15-8C long-range anti-ship missile. Anti-ship talagang ang target nito, mga warships. Mga kaistorya, long-range daw po, malayo ang distansya na kaya niyang marating. Ito po yan Yan yun mismo, mga kaistorya, itong missile na ito. Bagong po yan, develop ng Amerika. Itong fighter jets na ito, yan po yung high-tech na fighter jets ngayon ng Amerika. Nakakarga na. Matindi pala ang mga armas ng Amerika, mga kaistorya. Tingnan ninyo, may caption pa dun sa baba, LRASM is seen as a key counter to China's expanding Navy. So, ang target talaga, Navy ng China. The image was taken near NAS Patuxent River in Maryland, where the USN conducts development and testing work for its air platforms. Yun pala yun, mga kaistorya. Matindi pala ito. Matindi pala ito, mga kaistoryang armas na ito. Para maintindihan natin kung gaano ito ka-high-tech at kung ano ang kakayahan nito, ito po yan Long range anti-surface cruise missile. Cruise missile po pala ito. Lockheed Martin nasa website po tayo ng Lockheed Martin, mga kaistorya.
Ayun, kulay itim pa nga eh. Kung di ako nagkakamali itong fighter jet na ito, F-22 ito. No. F-35 ito kasi isa lang yung ano eh. Isa lang yung engine eh. Kasi ang F-22 Raptor, dalawa yung engine po niya eh. Ang sabi dito, our warfighters must be able to deter and defend. Yan yung purpose, which is the core focus of LRASM. Yun na lang para mabilis. In order to penetrate, tingnan nyo ha, to penetrate today's sophisticated integrated air defense environments, anti-ship missiles must be able to employ considerable precision routing, guidance in stealth, day or night, and in all weather conditions. Kahit anong panahon pala pwede itong paliparin, kahit pa may bagyo. Mga ka-story, ganun pala ito. Katindi. Multi-platform, multi-role, multi-mission. Yan pala yun, mga ka-story. Matindi nga ho. Ano ho? Ito pa. Ito ay parang PDF eh. Ayan o. Yung range niya is 200 nautical miles. Malayo yun. Subsonic speed, passive. So kayang kahit halimbawa nasa Taiwan or nasa Luzon, tapos may mga warship po ang China dyan sa South China Sea or sa West Philippines, kaya silang pasabugin. Kaya silang pulbusin po nito. At ito po ay guided missile po ito. Oo. Kontrolado ito, kaya pala kayang makaiwas sa mga missile defense, no? Matindi pala ito, mga kaistorya. Ito pa. Tingnan naman po ninyo ito. Yung mga bombers po, bombers sa warplanes na pangbomba, pampasabog ng kalaban. Iba't ibang klase pong bombers, warplane ng Amerika ay pinalilipad na po. Talagang dinedeploy na po. Ang sabi ho'y malapit na sa China para i-counter ang pwersa ng China. Tingnan ninyo itong mga bombers, mga high-tech po ito ha. Yan ang wala ang China eh, yung mga ganyang armas eh. The Air Force is sending B-1, B-2, and B-52 bombers closer to China. Ay kumusta ka ngayon? May bagong imbento pa na 6th generation fighter bomber ang Amerika. Yun po yung B-21 Raider. Kumusta ka ngayon? Di ba? Mga kaistorya, ganun pala katindi talaga ang alam niyo namamangha ako habang nagre-research po ako sa mga armas ng Amerika. Kasi ganun pala sila ka-high-tech, pero kasabay nung pagkamangha ko, nandun yung nalalakipan din ng takot. Kasi kung sakali hindi naman natin hinahangad digmaan. Nakakatakot ang mga armas ngayon. Kahit pa sabihin mong kayang-kaya ni Amerika ang mga kalaban, may madadamay at may madadamay pa rin, mga kaistorya. Sasabihin, yan, dadamay na tayo ng Amerika. Ay hindi, tayo ang nakikinabang sa presensya ng Amerika. Aminin man natin o hindi natin kayang tapatan ang pwersa ng China. Wala tayong ibang aasahan. Hindi natin kayang ipagtanggol sa sarili natin eh. Totoo yun eh. So anong gagawin natin? Hahanap tayo ng kakampi na pwedeng mag-defend sa atin. Wala namang iba kundi Amerika at mga allied countries. Diba? Ang nakakapagtaka lang ito, comment ko lang. Sa mga pro-China, Pinoy din yan. Kumakampi sa China. Yung bansang nang aapi sa atin, yung bansang nang aaway sa atin, yung bansang nagnanakaw sa atin ng maritime territory, dun pa sila kumakampi. Hindi mo talaga maiintindihan ang takbo ng utak ng mga magugulo, Kaya nga sabi ko, ang bigat ipagtanggol ng Pilipinas kasi kalaban natin, kapwa natin Pilipino. Nasabi ko lang, okay, balik po tayo dito sa dinidiscuss natin mga kaistorya ha. The US Air Force is ramping up its long-range strike capabilities in the Indo-Pacific. Long-range strike yung kaya nilang magpalipad ng missile at pasabugin yung kalaban kahit pa napakalayo ng distansya. Nagmamadali ika sila. Ang Amerika. Ganun ba? Para maiposisyon yung mga armas nila. Ano yan? Sinong ika-counter niyan? Wala namang iba kung hindi po ang China. With B2 Spirit
B-52 Stratofortress. Yan yung ano, actually, gamit na gamit yan ng World War II eh. Itong B-52 Stratofortress eh. Malaking eroplano po yan eh. Kaya niyang magkarga ng napakaraming bomba. At ngayon, high-tech na yung mga missile ng ano eh, ng Amerika. Kinargahan na rin po nila sa pakpak yung B-Stratofortress, mga kaistorya, ng high-tech na missile eh. And B-1 Lancer bombers regularly operating from Allied bases in Australia. Nasa Australia pala. And take, ay, Australia pala. No, binanggit sa taas. Indo-Pacific. Ayan o. Pag sinabi mong Indo-Pacific, sakop na sakop ang South China Sea. Yun po yun, mga kaistorya. Meron pa yan sa baba kung hindi ako nagkakamala eh. Dito, tingnan ninyo, the Air Force ups its long-range strike capability in the Indo-Pacific. The U.S. Air Force continues to increase its operational tempo in the Indo-Pacific by expanding the rotations of long-range bombers in the region. Nagpapatrolya, yun po ang ibig sabihin. Nagbabantay, nagmamanman sa galawan ng China. Anytime, isang signal lang ng presidente ng Amerika, magpapakawala yan ng missile. Kaya wag na wag magkakamali ang China, mga kaistorya. Oo. Sinasabi ko kukuyugin ang ano eh. Ang China, mga kaistorya eh. Walang pupuntahan yan kung hindi kukuyugin. Hindi yan basta-basta sasabak sa gera. Yung sinasabi ng ano, ng mga pro-China, di ba? Yung warships natin, nagpatrolya na sa West Philippine Sea. Yung pinalit sa BRP Teresa Magbanwa, nakapasok na po sa Escuda Shoal. May kasama pa pong barko ng armed forces po natin. Ano, ito naman yung mga pro-China. Ano, totoo ba yan? Ganito, ganyan. Anong sinasabi mo? Nasa 250 plus nga yung mga barko ng China eh. Sa West Philippine Sea. Nung na-counter natin, sa pamamagitan ng mga lehitimong balita natin, nung na-counter natin yung pinapakalat nitong mga pro-China na sinasabi nila hindi na raw po doon makapasok, no? Hindi na doon makabalik ang barko ng PCG. Nakapasok na nga ng matagumpay. Ano ho, mga kaistorya. Ito na naman. Bakit nandun kayo ganito ganyan? Oo, ito na nga. Sige, totoo yun. Ang dami dong mga, kasama yung mga militia vessels ng China, nasa 250 plus. Ito na lang ha. Ito na lang. Sa dami ng mga yan, nagkukumpulan, bakit hindi nila naharang yung barko natin na pabalik doon sa Escuda Shoal? Sige nga, naglalakihan pa ang mga barko ng China. Bakit hindi nila naharang? Bakit hindi nila napigilan? Nagpatrolya na nga roon eh. Sige nga, yung mga pro-China dyan. Diba? Pag nakaka-counter mo, humahanap ng ano eh. Ito pa, kung bilib na bilib kayo sa China, sa dami ng vessels ng China dyan sa West Philippine Sea, bakit di nila umpisahang umatakit magpaputok kung talagang handang-handa silang makipaglaban? Sige nga, takot kasi yung mga iniidolo ninyo, takot yan. Bagsak yan eh. Sa totoo lang, sa loob ng bansang China, bagsak yan, mahina yan. Tapos yung mga armas pa ng mga substandard, meron na naman nga dito eh. Isipin po ninyo ha, nagko-conduct po ng live fire exercise ang Bangladesh. Oo, ang gamit nila ay mga tangke na China-made. Sabog yung tangke. China-made eh. Substandard eh. May natudas na crew nung tangke. Ngayon, ay di nagalit ang Bangladesh. Sa China, ipapakita ko sa inyo, nandito ang referensya ko. Nagalit ang Bangladesh at China. Ay di nagtuturo ang China. Si Pakistan daw ang may kasalanan kasi yung ammunition na karga noong tangke ay galing sa Pakistan. Nagturuan na. Ibang klase. At itong JF-17 na jointly developed by China and Pakistan, yung nakabili niyang mga fighter jets na nagre-reklamo kasi nga substandard. Sirain, halos hindi magamit. O mga pro-China. Totoo yung sinasabi na ang mga armas ng China hindi subok sa labanan. Tangke nila sumabog. Galit ang Bangladesh ngayon eh. Pagka kasi ako nagre-research, ang daming mga lumilitaw na mga iba't ibang klaseng online news article. Di ako naman, hindi agad ako naniniwala. Ang ginagawa ko, bine-verify ko.
hanap ako, kalkal ako dito, kalikot doon. Ay, nahanap ko talaga. Ay, totoo palang nangyari hanggang sa Twitter or yung X, nandun ang balita. Ay, di ba? Totoo pala, mga kaistorya. Ay, nagagalit sa atin ng mga pro-China pag ginagawa natin ng content eh. Ibang kulasing mga Pilipino. Oo. Sunod. Dito na tayo sa sunod na referensya, mga kaistorya. Palikihin ko muna. Ito. Killer of China's JF-17. Philippines must deploying its only combat fighters in arsenal to deter PLAF. Yung PLAAF na yan ay People's Liberation Army Air Force. Sige, hindi ko na babasahin to. Matindi pala itong fighter jets natin ngayon na kay H-50 kung hindi ako nagkakamali. Mga kasto, yung fighter jets natin ngayon na nabilihan panahon ni Pinoy abay, mas magandang klase pa po pala yan kaysa dito sa China's JF-17 na ito. Multi-role fighter jet ito take note jet, mga ka-istor. Bakit ko ito bibigyan pansin? Multi-role fighter jet. Ikumpara mo sa fighter jet natin na light attack aircraft lamang. Pero kaya palang tudasin ng fighter jet natin itong multi-role fighter jet na ito ng China. Dalawang bansa pa ang nag-develop po niyan, mga kayo. Ay, binibiro-biro nila yung fighter jets natin. Abay, mas maganda pa pala ito kung tutuusin, mga kaistro, kaysa dyan sa JF-17 na ito Bakit? Ito, pakita ko sa inyo kung bakit substandard yung fighter jets na yan na palakihin ko. Myanmar, angry with Pakistan over unfit fighter jets supplied by Islamabad. Report. Bakit ganun ang sinabi? Paliitin ko ulit para mabasa natin na sabi dito. Multi-role planes, JF-17. Ayun na, binanggit na. Mga kaistorya, basang-basa ninyo, nakakulay blue pa Nagluluko lang yung sawan. Thunder, yan po yan yung JF-17. Supplied to Myanmar by Pakistan, jointly developed by Pakistan and China yung JF-79, were declared unfit and the military junta has sent a stern message to Islamabad to answer for the mess. Myanmar-based Narinjara News reported citing sources. Nagalit ang Myanmar sa Pakistan. Nagalit sila. Pakistan supplied many JF-17 Thunder combat aircraft to Myanmar between 2019 and 2021. All have been declared, tingnan ninyo, lahat diniklara na unfit for operations. Anong ibig sabihin yan? Hindi pwedeng gamitin sa operation. Hindi pwedeng i-deploy. Hindi pwedeng isabak sa labanan. Yung nang ibig sabihin yan. Mga kaistorya, may pro-China ba dyan? Teka lang ba, unti-unti nang humahaba yung balbas ko. Natatawa ko. Yung nagtatanggol nila. Yung mga uwi-idolo dyan sa China. The delivered planes were part of the deal that Burmese military junta signed in 2016 to purchase the JF-17 produced jointly, ayan na by Pakistan Aeronautical Complex and Jingdo Aircraft Industries Corporation of China. So, totoo nga. Jointly developed. Dalawang bansa pa ang nag-develop niyan. China at Pakistan. Pero wala palang sinabi yan sa fighter jets ng Air Force natin ngayon. Bulok-bulok pala yan. Di ba? Mga kaistorya. Ito pa. Myanmar junta sends stern message to Pakistan over unusable JF-17 Thunder fighter jets. Unusable daw po. Hindi daw magamit. Sayang ang pera. Ay, kung ikaw ang bumili, billion ang halaga niyan. Di ka ba magagalit? Myanmar military junta is reportedly displeased. Dismayado, galit with the Chengdu JF-17 Thunder multi-role fighter jets. Ayun, multi-role fighter jets po yan, mga kaistorya. Designed by China but manufactured and supplied by Pakistan. Ayun. Unsuitable for operations. Diba?
Nakakaistorya, naniwala na kayo sa sinasabi ko sa hindi naman tayo di-discuss ng hindi legit na balita. Totoo yan. O dagdagan pa natin yung kapalpakan ng mga armas ng China. Eto na, ha? Magagalit sa akin yan. Indian Defense Research Wing. Legit ito, ha? Yung source natin, sabi dito. Bangladeshi tank accident sparks blame game between China and Pakistan. Ito na po yon na nagkakandak sila. Ayun, kumbaga tumamlay yung kanilang relasyon. No? Mga kaistorya, bakit? Basahin nyo na lang dyan. No? Nagkakandak po ng live fire exercise. Dyan sa second paragraph na pinapakita ko. Nagmalfunction yung tangke. Yan po yung Type 59G tank ng China. China talaga ang literal na gumawa. Nagmalfunction. Sabog. May natudas po dyan na isang crew. Ngayon, nagturuan, mga kaistorya. Bangladesh, ito, sa paragraph na ito, appears to be pointing fingers at China, the manufacturer of the tank. China, in turn, seems to be deflecting blames towards Pakistan, the supplier of the ammunition used during the exercise. Sinisi ng Bangladesh ang China. Ang ginawa ng China, ang itinuro si Pakistan, ay allied country yung dalawang magkakamping bansa yan. Itinuro mo, nilaglag mo sa area yung kakampi mo. Yung kasalanan mo, isinisi mo sa kakampi mo. Ibang klase talaga. Kaya kaistorya. Totoong balita yan, ha. O ito pa. Sa X. Kasi sinasabi ko, totoong balita eh. May 9 po yan. 2024, ha. Nung May lang po. In surprising turns of events, a newly delivered T-59G tank to Bangladesh met with an explosive fate. Sumabog nga during a routine target shooting exercise in Chattogram on May 5, 2024. Yan na nga yun eh. So, totoo, meron pa nga yun. Ayun, no? May mga pinost pa nga siyang screenshots ng mga balita. So, totoo nga nangyari. Ang nag-ano nito, Dr. Lee Ming Yan. Yan pala ay doctor of medicine, independent virologist. Yan pala siya. Aba, bigatin din palang doktor ito. Siya yung nag-post, mga kaistorya, sa X. O, diba? Sabi ko sa inyo. Pro-China dyan. Yung hinahanganin niya, mga substandard na mga sirain ang armas. Palakihin ko ito. Bangladesh military unhappy with weapons imported from China, complaints of substandard faulty parts. Substandard na nga, sira pa yung mga parts niya. Ganun ba? Bakit ganoon? Substandard daw po eh. Yun ang sabi, mga kaistorya. Wait, tanggalin ko muna. Bakit ba itong ads na ito ayaw matanggal? Ang pangit ng nila. Okay, ganito na lang, ha? Bangladesh, a long-time purchaser of Chinese military equipment, talaga palang bumibili sila ng military equipment sa China, has lodged complaints with Beijing regarding the supply of defective components and technical issues with its imported military hardware. Pati military hardware, mga parts, no? Mga sira, substandard. Bangladesh is not alone in facing problems with Chinese military hardware. Other countries such as Myanmar have also faced issues with Chinese fighter jets. Fighter jets, according to an ET report. Diba? Mga substandard nga. Mga sirain nga. Diba? Kaya bumibili kasi nga mura. Mura. Ang problema, substandard. Sirain. Sanay kaibigan ako. Ang napag-usapan namin dati, motor. Yung mga China motors, ang tawag niya, mga kaistorya, disposable. Naninigarilyo yun. Sabi niya, parang lighter lang yan. Na disposable. Yung binili mo ng tag 10 piso, pakaubos ng fluid niya, tapon mo na. Parang ganun lang ikayan. Wala mga. Bukas po, ulit. Muli, ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagbabalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayan ito, ang bansang Pilipinas. Naghihintay na kasi yung aking baby na Shih Tzu. Nakaabang yata eh. Sige po,